I'm sorry po kung yun po kasi natatandaan ko. Mr. Chair, I think you have some questions. Yeah, this will be the last question or else, alam mo may quorum kami dito. Si Chairman Barbers nasa labas lang and si Kit, then the ask permission to the chair na whatever will be the vote of the members, they will join the and they are monitoring now, and we have 2 in the Zoom. So, ang total numbers of members now present, including the Zoom, is 8. And we will need 7. Now, last question ko. Pag hindi mo to sinagot ng tama, bahala na yung mga members dito. Sabi mo kasi kanina, it's only in one occasion. Magkasama kayo ni Eddie Tayang. Na I'm telling this committee na hindi ka-associate ni Eddie Tayang. And tanongin kita, again, last na lang, may mga gatherings pa ba? Na sumama ko wala? May mga gatherings pa ba? Pinaka-latest na gathering before Teddy Tayang was cited in contempt in this committee. Wala po. Wala. O di, nagsisinungaling ka. Wala po akong matandaan, Your Honor. And then, nagsisinungaling ka because you will never forget that. Because that was the time when Mayor Roding assumes office as the mayor of Mexico, Pampanga, when a dismissal order was issued by Ombudsman. It was a Hindi ko gathering po. of all investors, and you were there. You were there. Hindi ko po matandaan yun. Ay, yan ang the best excuse of all liars. Hindi ko Laging po hindi matandaan. Eh, ano na yan? Uso na yan. Matagal na. Anyway, Ko nga po. Your Honor, hindi ko nga po matandaan yung... Basta last time ko po tandaan mo nga yung 2018 na Christmas party. Ito lately lang. When Mayor Roding assumes office, nandun lahat ng mga investor, and that includes Eddie Tayang. And you were there. Wala po ako, Your Honor. Nako. Eh di, nagsisinungaling yung mga members dito sa House. Somebody knew you. That you were there. Kasi alam ng isang member dito, o hindi lang isa, some members in this House, in this 19th Congress, na-associate ka. Lady Yang, you are facilitating all the documents of Eddie Yang. Hindi po, Mr. Your Chair. Honor. Oh, yes, Chair. Marami naman po kasing broker si AD, hindi lang Yeah, po okay. ako. Hindi, ikaw lang yan. Ang sinasabi ko, Yes po. yung involvement mo. Oh, you were there. Wala po ako natatandaan dinaluhang investor. Wala po ako doon, Your Honor. Mr. Chair. Yes, Chairman, that Well, anyway, once a liar will always be. Anyway, ano ma'am? Ano pangalan ni ma'am? Daisy po. Daisy, ma'am Daisy. Ilan po ba yung mga na-transact nyo na kay Mr. Eddie Yang? Nung San Simon po, Ha? yung sa San Simon po, tsaka yung sa Lakeshore. Kasi po during that time po, Wait. na-live Hindi, out. iyon lang tinatanong ko. Mga ilang transaction nyo po kay Mr. Eddie Yang? Natatandaan ko po yung sa San Simon. Alam mo, you started with our asking you questions with lies, no? And it's hard for us to believe anymore the statements that you're going to deliver on this committee. Please refrain, no? Tigilan na natin. We will giving you a chance na para magbalik yung aming tiwala sa iyo.
What we are asking is yung transactions that you have with AD Yang, ano? So, kanina, tinatanong kita, ulitin ko. So, ilang transaction yung nagawa mo kay Eddie Yang? Hindi mo makakalimutan yan kasi si Eddie Yang, ang daming corporation. Alam mo ba kung ilang corporation niya? 50. Yes po. 50 corporations. At ang dami niyang mga ektarya-ektaryang nabiling lupa. So ngayon ang tanong, ilan yung transaction mo sa kanya? Sa San Simon lang po, tsaka po yung sa Lakeshore po, ang naging transaction. Dahil po meron na pong ibang ahente na left out O na yung po sa San ako. Simon, ilang ektarya ang naging transaction mo? Mga ano lang po, mga 6 na landowners lang po. 6 na land, hindi, ilang ektarya yon? May 1.2, 1.8, Ilan na naging commission mo Bali, doon? 5% lang po. 5%. Magkano yung 5% na yon? Kasi we'll be asking sa susunod kung you paid the government specific taxes for that 5%. Kaya never lie, no? So sa 5% na yon, doon lamang sa sinasabi mo sa San Simon ba yan? Opo. Magkano yung 5%? 5% po nung mga ano lang po, yung mga 7 hectares lang po yung nabenta ko. 7 hectares. Yes po. O magkano yung 5%? Dun sa 400 per square meter po. So, okay. Anyway, doon sa susunod, ilang hektarya naman ang natransact mo? Wala na po kasi na left out na po ako. Dalawa yung sinasabi mong transaction, di ba? Yung sa ano lang po, yung sa Lakeshore po na pag-transfer. Yung sa Lakeshore, ilang hektarya yon? Bali 1,500 plus square meter. 1,500 hectares? Hindi po, square meter po. Square meter. So, you have a relationship with Eddie Yang. Wala po, transaction lang po as client ko po. Okay dati. nga. And the reason why the chair were asking you a while ago, dahil somebody saw you doon sa area when the good chair was asking about your presence and you cannot remember. Pero ito, yung commission mo, you remember. Yun lang po kasi natatandaan ko kasi nung time Mas na yun, importante ang relasyon kaysa pera. O mas importante ang pera kaysa relasyon. wala pong, ano lang po, relation po na between client ko siya as a broker po ako. And then later po, na-left out na rin na po ako dahil binawalan po ako ng mga kapitan mag-agent doon. Okay, doon sa percentage na nakuha mo doon sa commission mo, were you able to pay the necessary taxes? Ano lang po. Nagbabayad ka ba ng income tax? Yes po. Can you kindly submit to us? When was this transaction? Ano po. Hindi ko po, ito pong kay AD Yang, hindi ko po na-submit. Sa mga subdivision po nasa-submit. O, paano yan? Patay ka na dyan. Hindi ka nagbabayad ng tamang buwis. Are you a licensed, Are you a licensed broker? Yes po. You will be, you will be suspended or baka ma-revoke ang license mo for not paying the right taxes in the government. Alam mo ba yan? Please submit to us your ITR in relation to the year that you have received your percentage of your commission on that transaction with Eddie Yang. Please submit in the next hearing. Yes Okay. po. Paano po yung ano? Kasi po nung time na yon sa huge property na bili po ng kumpanya. Ano? Ah, Nagbabayad ka ba ng income tax? opo. Oh, di, padali mo sagutin yun. Nagbabayad Hindi po. ka pala ng income Ang tax. ibig ko sabihin Submit po, mo sa kami amin. po nagbabayad. Paano po yung mga kapitan na nangumisyon na wala naman po binabayad? Oh. Sino yung mga kapitana ng komisyon? Sino yung mga kapitana ng komisyon sa iyo? Hindi po.
tell us, this is not a laughing matter. Quiet, ladies and gentlemen. This is not a laughing matter, no? You're depriving the government of the right taxes that must be paid to the government. And yung ating mga constituents, ang mga mahirap nating mga mamayan, sila naapektuhan dito. So tell me, yung binigay sa yung komisyon, meron ka ba ibinigay sa mga kapitan? Ganon? Meron po mga co-agents po, divided into share po. Hindi na namin problema yon. Ang problema namin yung sa iyo, yung binayad mo sa income tax return mo. Submit to us. Don't tell us that if ever you have a receiving copy that you have given a certain percentage to those people na co-agents mo, then pakita mo sa amin. And then we will be accepting that your commission is not that complete with that 5% kasi nga nag-share ka. Oh. Pero syempre you have to give it to us through the ITR and your submission of that documents pertaining to your accusation to other barangay captains. Okay? Yes po. Sige. Okay, Mr. Chair, I will be reserving my questions Mr. Chair, in a while. in connection to the questions propounded by the Honorable Dan Fernandez, and in relation to the earlier manifestations of Daisy Quiros, may binanggit po kayo na maraming broker si A.D. Young. Can you please name these other brokers of A.D. Young? Hindi ko na po kilala yung iba. So you can't recall again. Yung pong iba kasi mga agents lang na walang license. Even Saka though, mga kapitan. can you please name these people who are licensed agents or even those who just acted as agents? Mga kapitan po dun sa San Simon. Please state their names. I don't know po kung kapitan pa rin po sila ngayon. State their names. Kilala ko po kasi doon, nagbawal sa akin si Cap Randy ng Barangay San Pablo po. San Pablo, who else? Can you please provide the last name of Kapitan Randy of San Pablo? Yes po, Ano pong Again. apelyido niya? Randy. Hindi ko po alam hindi ko po alam yung surname po niya. So who else? Yung po kasing iba, hindi ko na po inaalam. Basta yung nagbawal po sa akin, si Cap Bando po, ang binawalan ako magbenta. Oh, you mentioned that you were prohibited from continuing the transactions. Bakit po ba kayo pinagbawalan ni Kapitan Randy? Gusto niya po, hindi po si Cap Randy, si Cap Bando po, nung time niya. Who is that? Cap Lando. Bando, Bando. opo. Ano ho bang apelyido nitong si Cap Bando? Hindi Ibig ko po sabihin alam. nito, Miss Daisy, there were transactions during the time of Cap Randy separate from the transactions during the time of Cap Bando. Opo, Anong taon itong kay Cap Bando? 2018 po. 2018. At ito pong kay Cap Randy. 2018 din po. 2018 din. How come nagkaroon po ng transition ng dalawang kapitan during the same year of 2018? Opo, yung pong lugar na nasasakupan nila, nag-o-offer po sila ng lote. 2018? Are these two barangay captains both from San Pablo? San Simon po. San Simon. You mentioned earlier that Cap Randy is from San Pablo. De La Paz po. Now, And De La Paz. San Pablo po. Who is
from San Pablo, Cap Randy, Opo. and Cap Bando is from De La Paz po. De La Paz. So they are the incumbent barangay captains in 2018. Yes po. Sila po ba'y nakaupo pang kapitan until now? I don't know po. And I will go back to your earlier statement. Ang nagbawal sa inyo, binawi nyo po yung first statement nyo about Cap Randy. You change it into Cap Bando. Bakit po kayo pinagbawalan ni Cap Bando? Gusto po niya, dumaan muna ako sa kanya. Gusto niya dumaan kayo sa kanya. For what reason? Gusto niya po siya lang po ang magbenta ng subject property na sinasakupan niya. So, nagkaroon po ba ng transaction dito sa De La Paz with Cap Bando as the agent? Opo. Ilang bentahan po ba naganap dito? Hindi ko na po alam yung transaksyon nila. Hindi nyo po alam. Pero ano po yung transaction kung saan kayo'y pinagbawalan na ni Cap Bando na mag-ahente? That was 2018 po. Nung pinagbawalan na niya po ako, hindi na po ako nagbenta. Yes, what is this transaction all about? Sino po ang seller at sino po ang buyer? Kanina po tinatanong kayo ng ating mga committee members, ano pa ang transaction nyo? You are not disclosing about this De La Paz property. I assume that the property is in De La Paz. That is San Simon po. De La Paz, San Simon, at saka San Pablo, San Simon. De La That's all Paz, in San San Simon po. Simon. De La Paz, San Simon. Can you please enlighten us on the circumstances surrounding the transaction in De La Paz, San Simon, where you were prevented by Cap Bando from pursuing the transaction? Ikwento Yes niyo po. po sa amin. Nag-consolidate po sila ng lot sa De La Paz, and then San Isidro. San Isidro is a different barangay. Consolidation po ng mga property owners sa De La Paz po. And then siya po nakakasakop si Cap Bando doon sa lugar na yun. You mentioned about San Isidro. Hindi, iba po pala San Isidro dito yung sa part na to. So Hindi ako kasi masyadong well known sa mga barangay sa San Simon eh. Yun lang po sa consolidation na ginawa namin, doon ako aware. were you part of that consolidation process? Kayo po ba'y naando doon pa nung kino-consolidate itong lupa sa De La Paz? Opo, kaya lang ilang hektarya lang po yung nakausap How many po namin. hectares? Yung 7 po. How many? 7 hectares lang po. 7 hectares. Sino po ang seller at sino po ang buyer nitong 7 hectares na kino-consolidate nyo? Yung pong Golden Sun 999. Golden, Yung Golden Sun 999 po. Golden Sun. Opo. Golden Sun 999. Opo. That's the name of the company. Yes po. They are the seller. Opo. Golden Sun 999. Ang Golden Sun po ang buyer. Yes po. So sino naman po ang Corporation. seller? Yung mga farmers po ng De La Paz. Farmers of De La Paz. And then, were you able to conclude the consolidation of the 7 hectares bago po kayo pinagbawalan ni Cap Bando? Opo. Natapos niyo po ang consolidation. Nung 7 hectare, opo. Natapos po 7 yung consolidation, hectares. opo. Natuloy po ba itong bentahan ng lupang ito? Yes po. So, ang ahente, hindi na kayo. Hindi po, na-left out na po ako. Si Cap Bando na. Opo, yung mga kapitan dun sa mga adjoining lots po niya. You were saying mga kapitan. Opo.
Sino po itong mga kapitan na ito? Iba-iba You na were po. saying mga kapitan sa adjoining lots. Ibig sabihin, this is not only Barangay de la Paz. Yes po. There are other barangays Yes po. included in the transaction. Opo. Since you are involved in the consolidation, I wish to assume that you can recall anong mga barangay ito at sino itong mga kapitan which seemingly nagkaisa na i-prevent kayo. Anong mga barangay po ito? Di ko na po matandaan yung iba. Dilapas lang po kasi ako nag-focus. Yung nakalimutan ko na po yung mga adjoining lots niya. But kasi you said matagal na po. earlier that you were involved until the conclusion of the consolidation process. Ano bang ginagawa natin sa consolidation? 'Di ba? Yes po. We gather all the separate lots Yes. and In make them one. under one cadastral Yes po. lot number. Yes po. Eh, hindi nyo matandaan kung anong barangay. Hindi ko na po kasi matandaan yung ibang barangay doon katabi ng De La Paz. Kayo po ba'y taga saan, Miss Daisy? Apalit po. Where is that? Apalit, Pampanga po. Apalit, Pampanga. And this De La Paz is in San Simon. Tama po ba? Yes po. Gaano ho ba kalapit yung Apalit sa San Simon? Magkalapit lang po. Magka-dikit ho bang Opo. bayan ng Magkadikit na Apalit bayan. at San Simon? Opo. And how many times were you able to visit this property? Siyempre, ahente kayo. You Yes started po. as an agent and the process always start with an ocular inspection. Tama po ba? Yes po. You are a real estate broker. Yes and po, ma'am. You know that. Nabisita niyo po lahat ng barangay kung nasan itong 7 hectares na ito. De La Paz lang po yung 7 hectares. Isang pamilya lang po yung kinonsolidate ko with different landowners. You are contradicting your earlier statement because you said earlier that the consolidation involves several adjacent barangays. Yes po. Kaya nga po sabi nyo mga kapitan. Ibig sabihin marami pong Yung- barangay. Opo, yung po magkakadikit-dikit na barangay sa Pero Simon na kanina tinayuan lang po ng- binawi nyo uli at sinabi nyo De La Paz lang. Yun Ano lang po ang dun- totoo? Doon lang po kasi ako nag-focus. Doon lang kayo nag-focus but you were consolidating. Binawalan na po ako kaya hindi na po natuloy yung No, consolidation ko. no. Kanina po sinabi nyo you were able to conclude, to finish the process of consolidation. Opo, hindi ko na po matanda. Nakalimutan ko na po yung mga barangay na katabi ng Why, De La Miss Paz. Daisy Quiros, you always end up your answers with, hindi ko na po matandaan. Kanina Ano po kung you San were being Isidro, San asked Pablo. about the notarization of the deed of sale. You claimed di mo na matandaan kung sino yung mga secretaries. You were asked ilang transaction ba ang inyong transact for ADA? Wala na rin kayong matanda. Now you were saying there are lots in different barangays you consolidated. That is in Simon. Taga-apalit lang po kayo. Magkadikit lang po yon. At hindi nyo maalala kung anong mga barangay. De La Paz po and then San Pablo. Meron po kasing San Pablo Libutad and then San Pablo, mga San Pablo po ang alam kong katabi ng De La Paz. Do you still have the document of the 7 hectares which you consolidated? Yes po. May we request Ms. Quiros, Mr. Chair,
to submit the document of this 7-hectare land which she consolidated for Golden Sun 999. I wish to know, Mr. Chair, what are the involved barangays and who are the barangay captains during that time? I will go back to the brokers you mentioned earlier. Sino po ito mga brokers other than the barangay captains which you can hardly recall? Yung broker po natatandaan ko doon yung PMG Realty. Ano po yon? PMG Realty po. DMG Realty. PMG Realty. PMG. P. As in pig. PMG. PMG Realty. Opo. What else, Miss Daisy? Siya lang po ang kilala kong broker. Pero yung iba po, mga hindi naman po licensed na agent. Kung sino-sino lang po ang gusto mag-agent doon. Nonetheless, they were part of the transaction. Yes po. And I am asking you, Miss Daisy, who are these people behind those transactions of AD Young? Whether they are licensed or otherwise, please give their names. Hindi ko na po kilala yung iba. You have to realize, Miss Daisy, that you transacted lands in favor of a Chinese national, and that is unconstitutional because that is prohibited by no less than the Philippine Yes po. Constitution. Yes po. Without you, without these people who acted as the middleman, this should not have been consummated. Hindi ko naman po kasi alam na hindi sila Pilipino. Alam How ko long po have kasi you been- Chinese sila. How long have you been a real estate broker? Since 2008 po. Since 2008. And you were transacting properties mostly within the province of Pampanga. Is that correct? Yes po. And would you agree with me if I would say that the agents, whether licensed or not, have the same network? Magkakakilala po kayo. Dati po kasi Please sa answer the project question, selling Miss po Daisy. Project selling po ako dati. Hindi ako nakafocus sa Roland. No, this is a general statement. I am asking for your opinion. That brokers or agents, whether licensed or not, if they are all residents of Pampanga, they belong to the same network and chances are they know each other. Is that correct? Yung iba po makakakilala. And you could not recall any of those brokers who acted for AD Young? Hindi ko po alam kung sino-sino po yung mga You were nakapag-close. saying that you've been a broker since 2008. Wala kang maalaala except for PMG Realty. During that time po kasi, ako, in-house broker po ako sa Camellia Florenza. Nonetheless, kahit in-house ka pa, kahit freelance ka pa, all brokers and agents belong to the same network. Para po yung mga abogado, magkakakilala sila. Para po yung mga congressman, magkakakilala sila. Para po yung mga ROD, Register of Deeds, Yes magkakakilala sila. Para din yung mga assessor, magkakakilala sila. If you are representing yourself as a real estate broker since 2008, answer the question. Sino pa ang mga nag-ahente in behalf of AD Young? Hindi ko na po alam yung iba. You are telling a lie again. Hindi ko po alam yung ibang naka-close kay AD, na close deal kay AD, di po alam basta. I don't mind if the transaction was not closed. Just state for the record. Sino itong mga ahente who acted for AD Young, whether licensed or otherwise?
Di ko na po alam yung mga ahente. Hindi. With the indulgence of Vice Chair, no? Kanina kasi, you're accusing some. Di ba, broker? Sabi mo, hindi lang naman ikaw ang broker. Ngayon, hindi Yes, mo na po. alam. Mr. Chair. Hindi ko na po alam kung sinong broker na Hindi, pero lumalapit sa sinasabi kanya. mo na, sinabi mo kanina na may ibang broker pa, hindi lang ikaw. Yes po. In short, kung may sinabi kang may ibang broker pa, may alam ka, may kilala ka. Hindi ko na Diba? po alam yung mga kinakausap niyang iba. Mr. Chair. Yes. Hindi I ko just alam. noticed, I was about to leave na no? Pero parang medyo napabalik ako sa sinabi mo. Kasi parang ang feeling ko, Mr. Chairman, kapag yung medyo naging kakompetensya niya, yung possible na ahente or hindi man ahente, sinasabi niya yung pangalan ng mga kapitan na ganyan kasi sila na naging ahente. Pero yung mga ahente na mga hindi naman hindi siya nagiging kakompetensya, parang nire-replay niya yung pagsasabi doon sa mga pangalang ito that probably yun ang magiging connect natin kay Mr. Eddie Yang. And I think this woman is continuing lying on this committee. And I hate to feel this way, Daisy, but unfortunately, patuloy yung ginagawa mo. Hindi ko na, yung, wait, yung I transaction still ko lang po. If you're delirious talking, being you're not yet recognized by the chairman. So, again and again and again and again, sana wag ka nga magsinungaling because, of course, napapagod din kami dito. Actually, gusto na namin umuwi. And even the other resource speakers na supposedly natatanong na natin, hindi na namin matatanong kasi yung patuloy mong pagsisinungaling, yun ang nakaka-derail doon sa ferreting out the truth of the matter. Your Honor, na-left out nga po ako, kaya hindi ko alam yung ibang nag-ahente na sa kanya. Kaya nga During na-left that time out ka. na na-left out ako. Na-left out ka. And of Yes, course, yung mga yung mga nakaging kompetensya mo, yun ang binabanggit mo. But others, hindi mo mabanggit-banggit. Hindi ko na po kasi kilala dahil yung transaction ko na lang po ang pinakialaman ko. Anyway, Mr. Chairman, I rest my case. Kayo na po ba alam, Mr. Chair? Yes. Chairman Dan? Are you done? Chairman Akop? Your Honor, bakit po ako na-pinpoint? Yun lang po naman po ang totoong sinasabi ko sa inyo. Hindi, kasi nagsimula dito sa mga properties ni Edith Tayang. Yes po. Nandun na nga last hearing pa. Last hearing pa, puno na kami sa iyo. Kasi kahit yung notary public nga, Opo, in good faith po kasi. Sandali, you're not yet recognized. Turn off mo yung last hearing ka pa. And until now, you're lying. Kanina, you're accusing some brokers. Nakakompetensya mo. And now you cannot name names. Oh, you're lying. Di ba? You're lying. Sabi mo yung ibang brokers, nung tinanong ka ni Vice Chair, nakakalimutan mo na. Hindi mo na matandaan. Yun laging excuse ng mga liars. Yes, Chairman Akop. Your Honor, can I interject po? Oh, what is your manifestation? Yung ibang brokers po, ang pagkakaalam ko, may mga brokers pong iba, pero hindi ko naman po sila kakilala. That's your... Kaya yung pong nababanggit yun lang pong mga alam ko. Huwag kang mag-akusa, sabi mo, kasi you were left out. Sabi mo may mga brokers na iba. Then when you were asked, hindi mo masabi. Kasi yung information namin, iba. Yung relation mo with Eddie Tayang is iba. And kanina, nung tinanong kita, you're still lying. Matanda mo yung 2018, pero yung iba, hindi mo na matandaan. Oh. Yes, Chairman. Hindi po, Your Honor.
Tapos yung pong sa notaryo, talaga kung in good faith po nagpanotaryo ako doon, hindi ko naman po alam na hindi nila ipapasa Ay, sa tagal mo ng COC. broker eh. Tapos ganun yung ginagawa niyo. That's illegal. Hindi po. No, that's illegal. Because supposedly, you were there in front of the lawyer. Opo, kaya lang Okay. po, nagtiwala po ako, nasa Ay, loob yung tiwala is lawyer. different to the law. No? In the sense of the law, excuses no one. At naging practice niyo na yan. Hindi ko po ginagawa yun kasi Ah, ito that was the pong, first time? opo, Oh, ito pong J5 MB Documentation Services, nagpark po ako sa likod nito. And then, and nadaanan they ko po have siya. stated that statement in the previous hearing, nagtatagal lang po tayo dito. Hindi po. Tama po. Yun po Kasi ang yung totoo, sinungaling ay nadaanan hindi ko po. matatakpan ng kasinungalingan. You were given all the time and you were given all the chances by Vice Chair to name names Hindi ko because you're po, accusing some brokers and you yes cannot name po. names. Yun lang po ang kilala ko, pero yung ibang brokers po, hindi ko po kilala. Yun Ay, lang po ang problema mo yan natatandaan because you're ko. accusing them. Now you cannot name names. Because in our information, halos lahat ng transaction doon, nandun ka. Wala po. Whether may ibang broker, ikaw pa rin ang papagitna doon. Hindi po totoo yan. Ay, ibig sabihin, nagsisinungaling ako? Hindi naman po. Kaya lang po, yung accusation po, hindi naman po totoo po. Hindi, tinanong kita kanina eh. Ang natandaan mo, 2018 Christmas party. Pero pinaka-latest statement, That was 2018 po. Yun lang po ang Hindi nga eh. pinagsinan ko. ay sinasabi ko nga, we have proof and somebody will testify against you with your statement. Yung disclaimer mo na wala ka doon, nandun ka. Hindi ko po Chairman, alam. Pwede ko po That's, makita. actually, you were given all the time. Kinuha mo na lahat ng time namin dito. Mr. Geros, of all your lies. Hindi po ako nagsisinungaling. Chairman ako, please turn off the microphone. Yeah. Ganito yung sitwasyon eh. Ikaw, nakikita ng mga membro na hindi mo sinasagot ng tama yung kanilang mga katanungan. Di ba? Doon sa notarization, pinipilit mo yung sinasabi mo. Pero sino ang paniniwalaan namin? Yung abogado na ang pangalan nandun sa notarization na nagsasabi wala akong opisina doon. Tapos sinabi niya hindi ko pirma yan, hindi ko ninotarize. Sino ang paniniwalaan namin? Ikaw o yung abogada na o yung notary public na yun? Your Honor, can I interject po? Meron na rin po akong na-experience na ganong consequences. Hindi nga, hindi mo ako sinasagot eh. Hindi ko naman tinatanong yung experience mo eh. Ang tinatanong ko ay, kung ilagay mo yung sarili mo sa pwesto namin ngayon, sino ang paniniwalaan mo? Yung nagsasabi na wala akong opisina dyan, hindi ako ang nag-notarize niyan, o ikaw ang nagsasabi na doon ka nagpa-notarize? Opo, pinicturan ko po. O sino ang paniniwalaan mo? Hindi ko po alam kung ano pong ginawa ng sekretaryong napanotaryo. Hindi nga hindi mo naman sinasagot yung katanungan ko na naman eh. Sino nga ang paniniwalaan mo? Kasi gusto ko ilagay mo yung sarili mo dito sa pwesto namin ngayon. Kasi kami ang nakikinig at nagtatanong sa mga sagot mo. Sino ang paniniwalaan namin? Yung notary public na nagsasabi na wala siyang opisina ron at hindi siya ang nag-notarize ng dokumento na sinasabi natin. Yes Kaysa po. dun sa sinasabi mo. Sino ang paniniwalaan namin? Yung pong pumirma, yung pong nagnotaryo. Oo. So, ibig sabihin,
paniniwalaan namin yung sinasabi ng notoryo publiko. Di ba? Kaysa doon sa sinasabi mo. Opo, pero po in good faith. O, po, ang hindi ibig po- lang sabihin nun, hindi tama yung sagot mo. Di ba? Ano, iya? Hindi ko po alam kung ano pong ginawa nung nagnotaryo. Eh, ikaw ang nagpapanotaryo, eh di dapat nandun ka kasi eh. Hindi Di lang, ba? hindi na lang, marami din po dapat, ibang nagpapanotaryo. Dapat, nung nanumpa ka, nandun ka. Kasi po pumasok po yung pumasok yung secretary. Ang Eh, pagkakaalam ko, Narinig ko na yan nung last hearing. Iya, narinig Yes ko po. na yan. pero yun po ang totoo. Dun, Mr. Chair, baka pwede makasingit, Congressman. sige nga. Kapraso lang po. Ah, ikaw, kilala mo si Rudingo? Hindi ko pa sure sabi, si Eddie Yang po ang nakausap ko regarding dun sa, ang sabi niya sa akin, ang buyer si Rudingo. Pero hindi ko pa po siya na-meet. Hindi mo siya na-meet? Hindi pa po. Sigurado ka? Hindi po. Yung secretary lang niya po ang, Sino secretary lang niya? Hindi mo siya na-meet? hindi ko po siya na-meet. Binigay ko lang po yung dokumento. Ikaw ba nag-transfer nung ownership? Po. Opo. Ha? Yes po. Sino kasama mo nung pumunta sa munisipyo nung magpa-transfer nung ownership? Nagpadeklara po. Ha? Wala po akong kasama, ako lang. Ikaw lang. Yes po. And you never meet yung may-ari mismo na bumili? Hindi po. Si lang po, yung secretary lang po Nakakuha ka ng niya. komisyon doon sa pagbili ni Rudingo sa kay Eddie Yang? Hindi po ako nakabenta. Lang po ako. Doon sa pang-transfer po ng title. Sino nag-utos sa iyo para i-transfer yon? Si Eddie Yang po. So nagkausap kayo ni Eddie Yang? Oh, that was October po. Sige po, Mr. Chair. Ah, Mr. Chair, 1 minute suspension. Pwede po. Hearing suspended. Hearing suspended. Hearing suspended. Pakinggan muna natin.